Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay SSS pensioner na matagal nang naghihintay ng karagdagang tulong mula sa gobyerno, mayroon akong napakagandang balita para sa inyo ngayong Enero 2026. Alam ko marami sa inyo ay nabasa na ang mga headline tungkol sa 1,000 pension increase. At siguradong tanong ninyo ngayon, kailan ba talaga ito ibibigay? Totoo ba ito? Kasama ba ako sa makakakuha? At paano ko malalaman kung qualified ako? Umupo muna kayo ng maayos, mag-inom ng kape o tubig dahil ang pag-uusap natin ngayong araw ay makakatulong sa inyo na maintindihan ang buong proseso ng second tranche ng 1,000 pension increase na ipinangako ng SSAS. Hindi ito basta balita lang na maririnig mo sa kanto o sa Facebook na puro hula at sabi-sabi. Ito ay batay sa opisyal na mga pahayag ng Social Security System at sa Republic Act 199, ang Social Security Act of 2018 na nagsasaad na may karapatan ang mga pensioners sa gradual pension increase. Naalala ninyo pa ba noong 2021 nang magsimula ang first tranche ng 1,000 increase? Noon maraming nalito, maraming hindi nakatanggap agad, at maraming nag-alala kung bakit delayed ang kanilang pera. Ayaw nating maulit yon. Kaya ngayong 2026, malinaw nating pag-uusapan kung ano ang inyong dapat asahan, kung paano ninyo makukuha ang dagdag na 1,000 na yuan at kung ano ang mga dapat ninyong gawin para siguradong hindi kayo mapag-iwanan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang totoo, marami sa mga kapwa nating senior citizens ay hindi fully informed tungkol sa pension increase na ito. May mga kapitbahay tayo na akala nila automatic na ang lahat na dadating na lang bigla sa kanilang account or sa postal office ang dagdag na pera. May mga kaibigan naman natin na takot kumilos kasi baka ma-scam or baka mali ang kanilang information. Kaya nandito ako ngayon para ipaliwanag sa inyo ng malinaw at simple para sa mga taong tulad natin na hindi sanay sa komplikadong legal terms at technical jargon. Ang second tranche ng 1,000 pension increase ay hindi bagong batas. Ito ay continuation ng programa na nagsimula na noong 2021 under President Duterte at ngayong 2026 under the current administration. Patuloy itong ipinapatupad ng SSS. Ang ibig sabihin, kung kayo ay nakatanggap na ng first tranche noong nakaraang taon, mas malamang na qualified din kayo sa second tier ngayong taon. Pero may mga kondisyon din ito na kailangan nating pag-usapan ng detalyado. Una sa lahat, sino ba ang qualified sa second tranche na ito? Ayon sa SSS, ang mga qualified ay yaong mga pensioners na nagsimulang tumanggap ng pensyon bago mag-ERO 2021. Ibig sabihin, kung kayo ay nag-retire na bago pa man ipatupad ang first tranche at regular na kayong tumatanggap ng SSS pension, kasama kayo dito. Halimbawa, si Nanay Lita mula Quezon City, nag-retire siya noong 2018 at nagsimula siyang tumanggap ng 6,500 monthly pension. Noong 2021, nang dumating ang first tranche, naging 7,500 na ang kanyang pension. Ngayong 2026, dahil qualified siya sa second tranche, ang kanyang pensyon ay tataas ulit ng 1,000 kaya magiging 8,500 na ito kada buwan. Yan ang klaro at direktang halimbawa. Pero tandaan, hindi lahat ng SS member ay pensioner. Kung kayo ay active pa rin at nagbabayad pa ng contributions, hindi pa kayo pensioner kaya hindi kayo kasama sa increase na ito. Ito ay para lang sa mga retires na tumatanggap na ng monthly pension mula sa SSS. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, kailan ibibigay ang second tranche? Maraming nagsasabing Enero na agad pero base sa mga dating experience natin at sa pattern ng SSS, ang implementation ay karaniwang nagsisimula sa first quarter ng taon. Ibig sabihin, posibleng Enero, Pebrero o Marso ang first release. Ang SSS ay maingat sa pagpapatupad dahil kailangan nilang i-verify ang records ng lahat ng qualified pensioners. Kailangan nilang siguruhing tama ang computation at kailangan din nilang ayusin ang IT system nila para sa automated disbursement. Hindi ito simpleng pindot lang ng button. Maraming proseso ang involved, kaya ang aking payo sa inyo, huwag magpanik kung hindi pa kayo nakakatanggap ng dagdag na pera by first week ng Enero. Normal lang yan. Ang importante, alam ninyo na qualified kayo at alam ninyo kung paano mag-follow up. Kung tutuusin,
ang 1,000 ay hindi napakaliit na halaga para sa ating mga seniors. Isipin ninyo, 1,000 kada buwan times 12 months ay 12,000 sa buong taon. Pwede na iyan pambili ng gamot, pambayad ng kuryente o pang-grocery. Para sa maraming pensioners na ang monthly income ay 6,000 to 8,000 lang, ang dagdag na 1,000 ay malaking bagay na. Kaya importante na hindi ninyo palampasin ang opportunity na ito. Pero syempre, may mga bagay din tayong kailangan bantayan. May mga reports kasi na ang iba ay na-reduce ang kanilang pensyon dahil sa certain adjustments or correction sa records. Ito ang tinatawag na clawback or recalculation. Halimbawa, kung may error sa computation ng inyong previous pension at na-overpay kayo ng SSS, posibleng bawasan nila ang future payments ninyo para mabawi yung sobrang nabigay. Hindi ito common pero nangyayari ito lalo na sa mga may discrepancies sa contribution records. Kaya ang first step na dapat ninyong gawin ay mag-check ng inyong SS records online o pumunta sa nearest SSS branch. Kung marunong kayong gumamit ng cellphone o may tumutulong sa inyo na apo o anak, i-download ninyo ang SSS mobile app, mag-login sa MySS portal. Doon makikita ninyo ang history ng inyong pension payments. Makikita ninyo kung may pending issue sa inyong account. At makikita ninyo rin kung updated ba ang inyong information. Maraming seniors ang hindi alam na expired na pala ang kanilang ATM card o hindi na valid ang address na nakaregister sa SSS kaya delayed ang kanilang pensyon. Simple lang ang solusyon dito. I-update ang lahat ng information bago pa mag-February. Kung hindi kayo marunong gumamit ng online tools, walang problema. Pumunta lang kayo sa SSS office, magdala ng valid ID, at hilingin sa staff na i-check ang inyong records. Mas maaga ninyo itong gagawin, mas better para kung may kailangan ayusin, may oras pa. Ang isa pang bagay na dapat nating pag-usapan ay ang payout method. Karamihan sa atin ay tumatanggap ng pension through ATM card na direct deposit o through UMID card o sa iba ay through checks na nakukuha sa SSS office or sa designated branches ng bangko. Kung kayo ay nasa ATM system, ang dagdag na 1,000 ay automatic na idadagdag sa inyong account balance kada cut-off. Walang special withdrawal process, walang separate claim form. Pero kung kayo ay naka-check payment, posibleng may separate release schedule. Kaya kailangan ninyong magtanong sa SSS kung kailan ang schedule ninyo. May mga seniors din na tumatanggap ng pension through postal money order lalo na sa probinsya. Kung ganyan ang inyong setup, mas matagal ang processing time. Kaya expect na ang increase ay baka dumating 1 or 2 weeks later compared sa ATM users. Pag-usapan din natin ang tax implications ng pension increase. Ang tanong ng marami, taxable ba ang SSS pension? Ang magandang balita ay sa Pilipinas, ang SSS pension ay exempted from income tax ayon sa Section 32B6A ng National Internal Revenue Code. Ibig sabihin, kahit tumaas ang inyong pensyon ng 1,000, hindi ninyo babayaran ng tax ang increase na yan. Buong-buo na ang 1,000. Walang kaltas. Iba ito sa mga income mula sa business or employment na may withholding tax. Kaya kung may nagsasabi sa inyong babayaran ninyo ng tax ang pension ninyo, mali yan. Huwag kayong maniwala. Ang SSS pension ay pang-support sa inyong retirement. Protected yan ng batas. Ngayon, may mga special cases din tayong kailangan alamin. Kung kayo ay survivor's pensioner, ibig sabihin patay na ang spouse ninyo at kayo ang tumatanggap ng pension niya. Qualified din ba kayo sa increase? Ang sagot ay oo. Ang survivor's pension ay kasama rin sa coverage ng WACRIS basta ang deceased member ay nag-retire. Bago mag-Enero 2021, halimbawa, si Tatay Ernesto ay namatay noong 2020 at ang widow niya na si Nanay Rosa ay tumatanggap ng survivor's pension na 5,000 monthly. Nung dumating ang first tranche, naging 6,000 na ang kanyang pensyon. Ngayong 2026, kasama din siya sa second tranche, kaya magiging 7,000 na. Simple lang, basta qualified ang deceased member, qualified din ang survivor. Ang isa pang senaryo ay ang mga disability pensioners.
kung kayo ay nag-apply ng disability pension dahil sa sakit o aksidente at approved kayo ng SSS bago mag-2021, kasama din kayo sa increase. Ang disability pension ay may parehong treatment sa retirement pension pagdating sa pension increase. Kaya huwag mag-alangan na mag-inquire kung kayo ay disability pensioner. Ang importante, nakaregister kayo at regular na tumatanggap ng monthly payment. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tips para hindi kayo ma-delay or mapag-iwanan sa payout. Una, i-update ang inyong contact details sa SS. Kung lumipat kayo ng bahay or nagpalit ng cellphone number, ipagbigay alam agad sa SSS. Maraming pensioners ang hindi nakakuha ng important notices dahil outdated ang contact info nila. Pangalawa, kung may problema sa inyong ATM card, halimbawa nawala, nasira or expired na, mag-apply agad ng replacement. Huwag maghintay ng last minute. Ang replacement card ay tumatagal ng 2 to 3 weeks. Kaya kung gusto ninyong makuha ang increase on time, ayusin ninyo ang card ninyo before Enero. Pangatlo, kung hindi kayo sigurado sa inyong eligibility, tumawag or bisita ang SSS. Walang bayad ang consultation at mas mabuti ng magtanong kaysa mag-assume at ma-disappoint kayo later. May mga kwento rin akong naririnig na ang ibang pensioners ay nag-aalangan pumunta sa SSS office dahil sa haba ng pila at init. Naiintindihan ko yan dahil senior citizens tayo at mahirap ang matagal na paghihintay. Pero ang magandang balita, ang SSS ay may priority lane para sa seniors and PWDs. Pagdating ninyo sa office, sabihin lang sa guard or sa staff na senior citizen kayo at ipa-priority nila kayo. May designated windows din para sa inyo kaya hindi kayo makikipag-agawan sa mahaba at normal na pila. Magdala lang kayo ng valid ID, UMID card if meron at SSS number ninyo. Yun lang ang kailangan. At kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-fill up ng forms, may SSS personnel na tutulong sa inyo. Huwag mahiya magtanong, trabaho nila yon. Ang isa pang importante ay ang inyong health. Alam ko na marami sa atin ay may maintenance medications, may mga regular check-ups sa doktor, kaya ang dagdag na 1,000 ay malaking tulong talaga. Pero tandaan, ang pera ay wala kung wala na tayo. Kaya habang nag-aantay tayo ng increase, alagaan natin ang ating kalusugan. Kumain ng tama, uminom ng sapat na tubig at huwag mag-stress tungkol sa pera. Darating din yan, nakalaan na yan para sa atin. Ang importante, nabubuhay tayo ng maayos at may dignidad. Pag-usapan din natin ang possible na strategies para ma-maximize ang inyong retirement income. Bukod sa SSS pension, kung kayo ay may ibang source of income tulad ng rental property or kung may anak or apo kayong tumutulong sa inyo financially, consider ninyo kung paano ninyo mai-budget ang dagdag na 1,000. Halimbawa, kung ang inyong monthly expenses ay 8,000 at ang pension ninyo ay 7,500, ang 1,000 increase ay magpapasapat sa inyo at baka may matira pa kayong 500 for savings or emergency fund. Ang aking payo, magtabi ng kahit kaunti kada buwan. Hindi kailangang malaki, kahit 200 or 300 lang. Itabi ninyo para sa mga emergency tulad ng biglang sakit o repair ng bahay. Mas magaan ang buhay kung may fallback tayo. May mga tanong din ako na natatanggap tungkol sa mga pensioners na nag-abroad or nag-migrate na sa ibang bansa. Kung kayo ay nasa abroad pero Filipino citizen pa rin kayo, at tumatanggap pa ng SSS pension, qualified pa rin ba kayo? Ang sagot ay oo basta ang inyong status ay active pensioner and updated ang inyong record sa SSS. Pero ang challenge dito ay ang method ng payout. Kung kayo ay nasa abroad, karamihan ay naka-arrange ng payout through remittance or through nominated representative dito sa Pilipinas. Kailangan ninyong i-coordinate yan sa SSS para siguradong matatanggap ninyo ang increase. Ang aking suggestion, if kayo ay nasa abroad, assign ninyo ng trusted family member or attorney in fact na makaka-claim ng pension ninyo dito at i-notify ang SSS ng arrangement na iyan. Ngayon, let's talk about the bigger picture. Ang F1,000 increase na ito ay parte ng mas malaking programa ng gobyerno para sa social protection ng mga seniors. Kasama dito ang PhilHealth benefits, senior citizen discount at iba pang subsidies. Ang importante, alam ninyo ang inyong rights
at benefits. Kung kayo ay 60 years old and above, entitled kayo sa 20% discount sa lahat ng establishments kasama na ang pharmacy, grocery, restaurants at transportation. Bukod dito, ang PhilHealth ninyo ay may special coverage din para sa seniors. Kaya huwag sayangin ang mga benefits na yan. Gamitin ninyo dahil yan ay karapatan ninyo bilang senior citizen ng Pilipinas. Kung may marinig kayo na balita tungkol sa dagdag na pension increase in the future or third tranche, huwag agad maniwala unless official announcement galing sa SSS. Maraming fake news at misinformation ang kumakalat online, lalo na sa social media. Ang aking payo, kung may balita kayong narinig, i-verify ninyo muna sa official SSS website o sa SSS hotline. Ang official SSS Facebook page ay verified din. May blue check markan. Huwag mag-share ng mga unverified news para hindi tayo magkalat ng maling information sa kapwa natin. Seniors, bilang pagtatapos, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang 1,000 pension increase ay tulong mula sa gobyerno. Pero ang tunay na yaman natin ay ang ating kalusugan at ang pag-ibig ng ating pamilya. Ang pera ay dumadaan lang, pero ang memories at ang oras na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay ay hindi mabibili. Kaya habang nag-e-enjoy tayo ng dagdag na pensyon, huwag nating kalimutan na mag-THKU sa Diyos. Magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin at alagaan ang ating sarili. Ang buhay ng senior citizen ay mahirap, maraming hamon, pero habang buhay tayo at may lakas pa, dapat tayong magsaya at magpasalamat. Ang increase na ito ay sign na hindi tayo nakakalimutan ng gobyerno na may pag-asa pa sa atin. Kaya sa lahat ng SS pensioners na nanonood or nakikinig ngayong araw na ito, congratulations sa inyo at mabuhay ang mga Filipino seniors. Hintayin ninyo ang inyong 1,000 increase this 2026 at gamitin ninyo ito ng maayos para sa inyong pangangailangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana nakatulong ang impasyo na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi at Diyos ay gabay.